Simula ang kwento kay Orhan na nakatayo sa loob ng isang inabandonang tunnel. Habang nananatiling alerto at maingat, nanatiling bantay sa lahat ng oras nang biglang sumugod sa kanya ang ilang demonyong daga. Matapos niyang hiwain ang mga ito gamit ang matatalim na espada, napagtanto niya na hindi pala siya kasing hina ng kanyang inaakala. Nagbigay ito sa kanya ng kaunting pag-asa, at nagsimula siyang mag-isip na maaaring mayroon pa rin siyang tunay na pagkakataon na maging isang swordsman. Di nagtagal pagkatapos noon, isang grupo ng mga goblin ang lumitaw sa harap niya. Sa pagkakataong ito, nagpasya si Orhan na sa halip na umasa lamang sa kanyang espada, susubukan niya ang kanyang support magic. Naglagay siya ng support spell sa kanyang sarili, at ang kanyang katawan ay lumakas habang isang dark green aura ang bumabalot sa kanya. Ang support magic ay kilala sa pagpapalakas ng pisikal na kapangyarihan o pagpapahusay ng kagamitan. Isang mahalagang bentahe ng magic na ito ay hindi na kailangang gamitin lamang ito ng caster sa mga kasamahan sa koponan. Maaari rin niya itong gamitin sa kanyang sarili tuwing kinakailangan. Dahil tumaas na ang kanyang lakas, madaling napuputol ni Orhan ang mga goblin ng walang gaanong problema. Ang ganitong uri ng spell ay isang bagay na kailangan ng bawat partido upang makaligtas sa mahihirap na labanan. Gayunpaman, inamin ni Orhan na ang support magic ay may malinaw na kahinaan. Ang mga spell na ito ay hindi nagtatagal magpakailanman. Ang tagal ng kanilang pagiging aktibo ay nakadepende sa resistensya ng caster sa mahika. Sa kaso ni Orhan, ang epekto ay tumatagal ng hanggang 3 minuto. Dahil sa limitasyong ito, dapat laging subaybayan ni Orhan ang oras sa kanyang isipan. Kailangan niyang baguhin ang spell sa perpektong sandali dahil kung mauubos ito habang nakikipaglaban, maaaring maging lubhang mapanganib ang sitwasyon para sa kanya. Nagcast siya ng isa pang round ng support magic at ginamit ang boost upang talunin ang huling alon ng mga goblin gamit ang matatag at kontroladong mga galaw. Sa kabila ng kanyang kahangahangang husay sa espada at maingat na paggamit ng mahika, ang pinuno ng kanyang grupo, si Oliver, ay nagpasya pa ring palayasin siya at tanggalin siya sa grupo. Tubos na natigilan si Orhan at hindi makapaniwala sa kanyang naririnig. Sa tingin niya ay isa itong uri ng nakakainis na biro, lalo na't sila ni Oliver ay matalik na magkaibigan mula pa noong bata pa. Pagkatapos ay nagsalita ng tapat si Oliver at sinabi kay Orhan na sila ay talagang matalik na magkaibigan sa loob ng maraming taon. Dahil sa pagkakaibigang iyon, ipinaliwanag ni Oliver na binigyan niya si Orhan ng maraming pagkakataon upang umunlad. Gayunpaman, walang tunay na pag-unlad na nagawa. Sinabi ni Oliver na hindi na kayang sabayan ni Orhan ang iba pang miyembro ng grupo. Pumasok ang iba pang miyembro ng grupo, sina Anneli at Derek, at sinabihan si Oliver na tumigil na sa pagiging napakabait. Direktang sinabi nila kay Orhan na siya ay pinalayas dahil hindi siya sapat na malakas. Natigilan si Orhan sa gulat, hindi maproseso ang nangyayari. Ang grupong ito ay nilikha ni Orhan at Oliver 8 taon na ang nakalilipas. Tumakas ito ng husto at umabot sa S-rank sa loob lamang ng ilang taon. Sila ang unang grupo na nakarating sa ika-74 na palapag ng Southern Great Dungeon. Ang tagumpay na ito ang nagpasikat sa kanila sa mga sibilyan at tinawag silang Heroes Party ng mga tao. Inamin ni Oliver na hindi naman masama ang support magic ni Orhan. Gayunpaman, sa kanilang huling pagsalakay, nakita nila ang kapangyarihan ng mga enchanter mula sa ibang grupo. Matapos ihambing ang pagkakaiba, napagtanto nila kung gaano talaga kahina ang support magic ni Orhan kung ikukumpara. Ipinaalala sa kanila ni Orhan na isa siyang swordsman, kaya hindi naman talaga siya dapat mag-focus sa support magic. Biglang sinigawan ni Derek si Orhan at sinabihan itong tumahimik at aminin na lang ang katotohanan na nagpalit lang siya ng papel dahil mas magaling si Oliver sa paggamit ng espada kaysa sa kanya. Sinabi ni Orhan na hindi iyon totoo. Ipinaliwanag niya na kailangan ng grupo ng isang enchanter, kaya siya mismo ang kumuha ng papel na iyon dahil siya ang may pinakamaraming talento para dito. Gumawa pa nga siya ng sarili niyang mahika para pagtakpan ang kanyang mga kahinaan. Iyon ang marahil dahilan kung bakit sila nakaligtas, kahit sa pinakamalalim na palapag ng dungeon. Sinabi ni Oliver kay Orhan na wala ng saysay ang pagtatalo pa dahil nakahanap na sila ng kapalit. Nanlaki ang mga mata ni Orhan sa gulat nang marinig niya iyon at tinanong niya sila kung ganito ba talaga ang plano nilang trituin siya pagkatapos ng lahat ng oras na magkasama sila. Unti-unting napagtanto ni Orhan na tama si Oliver. Wala na talagang saysay ang pagtatalo pa. Kaya't pinanghawakan niya ang kaunting pride na natitira sa kanya at naglakad na lang palayo. Habang paalis siya, tinawag siya ni Anneli at sinabing ang isang taong katulad niya ay tinatawag ng mga tao na isang jack of all trades. Halos lahat ng bagay ay kaya niyang gawin, ngunit hindi siya kailanman tunay na mahusay sa alinman sa mga ito. Naalala ni Orhan ang mga salitang iyon habang siya ay nasa tunnel at naniniwala pa rin na sapat ang kanyang kakayahang umangkop upang maging isang escrimador at enchanter. At nang nagawa na niya sa wakas, wala nang maglalakas loob na tawagin siyang isang jack of all trades muli.
Pagkatapos noon, nagpa siya si Orhan na tapusin na ang araw at umuwi. Bigla, isang grupo ng mga adventurer ang tumatakbo palabas ng pasukan ng dungeon, takot at hingal na hingal. Walang pakialam si Orhan sa anumang problemang kanilang kinakaharap at nagsimulang maglakad palayo. Gayunpaman, narinig niya silang nag-uusap tungkol sa kung paano sila tinambangan ng isang kawon ng mga orc at wala silang ibang nagawa kundi iwan ang bagong babaeng sumali sa kanilang grupo kanina. Biglang natigilan si Orhan nang marinig niya ito at alam niyang hindi siya dapat makialam. Gayunpaman, hindi niya ito maaaring balewalain. Naikuyom niya ang kanyang kamao sa pagkadismaya dahil alam niya kung gaano kasakit ang iwan ng sarili mong grupo. Sinubukan ng mga adventurer na bigyang katwiran ang kanilang desisyon na iwan ang babae. Ngunit doon nagsalita si Orhan at sinabi sa kanila na ang mga taong katulad nila ang siyang pinaka-nakakainis sa kanya. Sinubukan ng mga adventurer na magpaliwanag na kahit nanatili sila at sinubukang iligtas siya, hindi nito mababago ang resulta. Nagalit ang kanilang pinuno dahil may isang taong nagtatanong sa kanilang desisyon. Kaya sinuntok niya si Orhan. Madaling hinarangan ni Orhan ang atake at gumanti, na itinapon ang pinuno sa lupa. Pagkatapos nito, tinanong sila ni Orhan kung saan nila iniwan ang babae. Samantala, sa loob ng dungeon, ang babae ay napipilitang umatras sa isang pader habang dahan-dahan siyang pinalilibutan ng mga orc. Naglagay siya ng barrier para pigilan sila sandali. Ngunit matapos itong paulit-ulit na hampasin ng mga orc, sa wakas ay nabasag ang barrier na wala nang natitirang ideya at wala nang matatakbuhan. Sumuko siya at tahimik na tinanggap ang kanyang kapalaran. Bigla na lang, isang malakas na bug zone ng hangin ang pumuno sa silid, at lumitaw si Orhan sa harap niya. Agad niyang ginamit ang kanyang support magic at sumabak sa laban kontra sa mga orc, at nagawang hiwain ang ilan sa mga ito. Gulat na pinagmasdan siya ng dalaga nang makita siyang nakikipaglaban gamit ang isang espada habang ginagamit din ang support magic, na nagpapaisip sa kanya kung isa ba siyang swordsman o enchanter. Patuloy na pinuputol ni Orhan ang mga orc, na nag-iwan sa dalaga na tulala dahil ngayon lang siya nakakita ng lumaban ng ganito. Hindi nagtagal ay napagtanto ni Orhan na napakaraming orc, kaya naiintindihan niya kung bakit mas pinipiling tumakas ng isang mababang pangkat. Gayunpaman, tiwala siyang hindi sila magiging problema para sa kanya. Gamit ang kanyang enchanted sword, mabilis niyang nolipol ang iba pang mga orc. Nang matapos ang laban, lumapit si Orhan sa kanya at tinanong kung ayos lang ba siya. Biglang bumagsak ang batang babae sa lupa at nagsimulang umiyak matapos harapin ang napakalapit na kamatayan. Pagkalipas ng ilang minuto, umalis sila sa isang kalapit na kuweba at sa labas, nagpaalam si Orhan at nagsimulang maglakad palayo. Mabilis siyang tinawag ng batang babae at sinabing gusto niya itong pasalamatan ng maayos. Nagpakilala siya bilang si Sofia at inalok na bigyan si Orhan ng hapunan bilang isang paraan ng pasasalamat sa pagliligtas sa kanyang buhay. Tumanggi si Orhan noong una, sinabing hindi niya ito iniligtas para lamang makatanggap ng pasasalamat. Pagkatapos ay binigyan siya ni Sofia ng isang pares ng puppy dog eyes, at hindi makatanggi si Orhan. Kaya pumayag siyang kumain kasama niya. Bago sila umalis, tiningnan ni Orhan ang kanyang balabal at napansin ang isang simbolo na pakiramdam niya ay kakaiba na pamilyar ito, kahit na hindi niya matandaan kung saan niya ito nakita dati. Nang gabing iyon, nakarating sila sa isang lokal na restaurant, at sinabi ni Sofia sa kanya na iyon ang paborito niyang kainan. Hindi ito masyadong mahal, ngunit ang pagkain doon ay talagang masarap. Nang makita ni Orhan ang logo sa isa sa mga karatula, bigla niyang naalala kung saan niya nakita ang simbolo noon. Ito ay pagmamay-ari ng isa sa mga tindahan ng kuneho. Mula sa crest sa kanyang balabal, nalaman ni Orhan na si Sofia ay miyembro ng Night Sky Silver Rabbits, isa sa pinakamalaking guild sa kaharian ng Nohitan. Tumungo sila sa loob ng restaurant kung saan hindi inaasahang nakasalubong ni Sofia ang kanyang kapatid na si Selma. Tinanong siya ni Sofia kung ano ang ginagawa niya roon at casual na sumagot si Selma na may meeting siya malapit dito at nagpas siyang huminto para bumili ng makakain. Napansin ni Selma na may kasama si Sofia na isang lalaki at agad na sinabi sa kanya na masyadong maaga pa para magkaroon siya ng kasintahan. Lumalabas na magkakilala na sina Orhan at Selma at may ilang kasaysayan na ikinagulat ni Sofia. Nabunyag na si Selma ay bahagi ng S-Rank Party, ang pinakamalakas na grupo sa loob ng Silver Rabbits, at siya rin ang pinakamakapangyarihang enchanter sa kontinente. Siya ang nagpasikat sa mga enchanter, at nakaisip ng ideya na bigyan ang mga miyembro ng party ng iba't ibang papel. Mga papel tulad ng mga attackers upang talunin ang mga kaaway, mga defenders upang harangan ang mga pag-atake, at mga supporter upang tumulong mula sa likuran. Ang konsepto ng paghahati ng isang party sa tatlong papel ay ganap na kanyang ideya. Ang kanyang impluwensya ay napakalaki kaya't lubos nitong binago kung paano naghahanda ang mga adventurer bago pumasok sa mga dungeon. Ang ideyang iyon din ang dahilan kung bakit nagpasya si Orhan na maging isang enchanter para sa kanyang dating grupo.
At matapos makita ang hindi kapani-paniwalang kasanayan ni Selma sa enchantment noong isang pagsalakay noong nakaraang buwan ay nagpasya sina Oliver at ang iba pa na palayasin si Orhan. Tiningnan ni Orhan si Selma at hindi maintindihan kung bakit binibigyan siya nito ng ganoong kasamang tingin. Bigla siyang inakusahan ni Selma ng pagtatangkang mapalapit sa kanyang 14 na taong gulang na kapatid. Mabilis na ipinaliwanag ni Orhan na ang plano lang niya ay kumain ng hapunan kasama si Sofia at ang kanyang mga intensyon ay ganap na malinis. Nasaktan din si Selma sa paliwanag na iyon at ipinapalagay na sinasabi ni Orhan na hindi sapat si Sofia para sa kanya. Pagkatapos ay nagsalita si Sofia at sinabihan si Selma na tumigil sa pagsigaw sa lalaking nagligtas sa kanyang buhay. Mukhang nalito si Selma noong una, ngunit pagkalipas ng ilang segundo, napagtanto niya ang ibig sabihin nito. Nangangahulugan nito na pumasok si Sofia nang mag-isa sa dungeon. Humingi ng tawad si Sofia sa paggawa nito at sinabing labis siyang nag-aalala tungkol dito. Nang marinig ito, naunawaan na ngayon ni Orhan na si Sofia ay ginalugad ang dungeon nang wala ang kanyang angkan sa buong oras. Nang makitang hindi nasaktan si Sofia, nagpasya si Selma na wala ng saysay na pag-alitan pa siya. Nagpasalamat si Selma kay Orhan sa pagliligtas sa buhay ng kanyang kapatid at humingi ng tawad sa kung gaano siya kabastos kanina. Pagkatapos noon, umupo silang tatlo upang kumain ng hapunan at mag-usap. Hindi pa rin maintindihan ni Sofia kung paano magkakilala sina Orhan at Selma. Kaya ipinaliwanag niya na nagkakilala sila noong pagsalakay noong nakaraang buwan. Noong panahong iyon, pareho silang mga enchanter at nakatalaga sa iisang unit. Dahil mas mataas ang ranggo ni Selma kaysa sa kanya, siya ang namamahala at sinuportahan siya ni Orhan sa misyon. Nagulat si Selma na hindi alam ni Sofia kung sino si Orhan dahil miyembro ito ng kilalang-kilalang grupo ng mga bayani. Napasinghap si Sofia sa gulat nang marinig ito at agad na sinimulang tretuhin si Orhan ng mas formal. Mabilis na sinabi ni Orhan sa kanila na wala na siya sa grupo ng mga bayani dahil naghiwalay na sila ng landas. Nagulat si Selma na pinakawalan ng grupo ng mga bayani ang isang mahusay na enchanter. Pagkatapos ay tinanong niya si Orhan kung nangangahulugan ba iyon na malaya na siya ngayon. Ipinapalagay ni Orhan na yayayain niya itong sumali sa Silver Rabbits. Kaya bago pa niya matapos ang kanyang pangungusap, tinanggihan siya nito at sinabing wala siyang planong sumali sa anumang grupo anumang oras sa lalong madaling panahon. Sinabi sa kanya ni Selma na mali ang kanyang ideya dahil hindi niya sinusubukang i-recruit siya. Sa halip, gusto niyang si Orhan ang gumanap bilang isa sa mga tutor para sa isang ekspedisyon sa pagtuturo na magaganap bukas. Ang kanyang tungkulin ay tumulong sa pagsasanay ng isang grupo ng mga bagong recruit. Ang plano ay para sa mga adventurer na A-rank pataas ang gag-abay sa mga bagong recruit, at gugugulin nila ang susunod na 3 araw sa pagbaba sa 50 palapag papunta sa Southern Great Dungeon. Nakakagulat ito para kay Orhan dahil kahit ang mga nangungunang adventurer ay karaniwang inaabot ng 6 na buwan hanggang 1 taon para maabot ang lalim na iyon. Inamin ni Selma na magiging mahirap ito, ngunit sinabi niyang hindi ito imposible kung tatahakin nila ang pinakamaikling ruta. Bukod pa riyan, mariing itinutulak ito ng kanilang mga sponsor ng clan. Napagtanto ni Orhan na ang plano ay sapat na mapanganib kaya maaari sana nilang tanggihan ang mga sponsor kung gugustuhin nila. Kaya, pinaghihinalaan niya na may isa pang dahilan. Pagkatapos mag-isip sandali, agad niya itong naunawaan. Kung ang mga bagong recruit na hindi man lang kayang talunin ang isang floor boss ay papayagang maabot ang mas malalalim na palapag, ang buong clan ay lalakas ng mas malakas. Nagulat si Selma na naunawaan ito ni Orhan nang napakadali kahit na may kaunting impormasyon. Napagtanto niya na mas matalas ito kaysa sa inaasahan niya. Sa dungeon, dapat talunin ng mga adventurer ang isang floor boss na lumilitaw bawat 10 palapag upang magpatuloy sa mas malalim na palapag. Normal lang para sa mga bagong recruit na masugatan o mamatay sa mga laban na ito. Gayunpaman, kung matatalo ng isang tutor ang floor boss, ang kailangan lang gawin ng mga recruit ay magparehistro sa crystal sa floor na iyon at umalis. Dahil dito, kailangan ng clan ng pinakamaraming malalakas na tutor hanggat maaari, kaya naman gusto nilang sumama si Orhan sa kanila. Dahan-daang hinawakan ni Selma ang mga kamay ni Orhan at sinabing tunay niya itong nirerespeto, kaya naman gusto niyang maging bahagi ito ng misyong ito. Nang marinig ito, binaliwala ni Orhan ang masakit na alaala ng pagpapatalsik sa kanya mula sa grupo ng bayani dahil ang kanyang support magic ay mas mababa kaysa kay Selma. Sa pag-iisip pa lamang nito ay napagtanto niya na kung babalik siya sa pagiging isang enchanter, tiyak na pagsisisihan niya ito. Inalis niya ang kanyang mga kamay at sinabi kay Selma na hindi siya makakapunta dahil may mga plano na siya. Pagkatapos ay binigyan siya ni Sofia ng puppy dog eyes at nagmakaawa na sumama sa mga ito. Hindi napigilan ni Orhan at sa wakas ay sumuko na. Ngunit sinabi niya kay Selma na lumipat na siya sa pagiging isang swordsman. Kung sasali siya sa kanila, magiging isang swordsman ito, hindi bilang isang enchanter. Nagulat si Selma dito, ngunit napagpasyahan niyang hindi na talaga mahalaga.
Kung sakaling magkamali, ipinapalagay niya na maaari pa rin itong bumalik sa paggamit ng enchantment. Pagkatapos ay sinabi niya rito na kung pupunta siya, dapat ay nasa headquarters na siya ng Silver Rabbit bukas ng umaga. Nang gabing iyon, binisita ni Orhan ang paborito niyang tindahan. Malapit nang magsara ang may-ari, ngunit hinayaan pa rin niya si Orhan na pumasok para uminom. Naupo ang matanda sa tabi niya at nagpasalamat dito sa pag-aanunsyo ng tindahan simula nang maging sikat siyang manlalakbay. Dahil doon, naging maayos ang takbo ng negosyo. Nahiya si Orhan at sinabi sa matanda na hindi na siya bahagi ng grupo ng bayani. Gayunpaman, nagpasalamat pa rin ang may-ari sa lahat ng nagawa niya. Nagulat si Orhan na pinasasalamatan siya kahit na itinakwil na siya ng grupo niya. Sinabi sa kanya ng matanda na may pakiramdam siyang makakatanggap pa ng mas maraming pasasalamat si Orhan sa hinaharap. Sinabi rin niya na ang pag-alis sa grupo ng bayani ay maaaring maging isang biyaya na hindi pa nakikita ni Orhan. Pinayuhan niya si Orhan na sundin ang kanyang puso at gawin ang tama, na nangangako na anuman ang mangyari, palagi niya itong susuportahan. Namuo ang luha ni Orhan matapos marinig ang mga salitang ito at taos-puso siyang nagpasalamat sa matanda. Kinabukasan, sina Orhan at Selma ay nakipagkita sa pinuno ng Night Sky Silver Rabbits, isang lalaking nagngangalang Vince Briars. Marami nang narinig na kwento si Vince tungkol kay Orhan at sa kanyang mga kakayahan. Kaya, tiwala siyang magiging napakahalagang asset si Orhan sa kanilang grupo. Magalang na sinabi ni Orhan kay Vince na isang karangalan ang makilala ang pinuno ng isang kilala at sikat na angkan. Gayunpaman, bago sumang-ayon sa anumang bagay, tinanong ni Orhan kung maaari muna niyang marinig ang higit pang mga detalye tungkol sa ekspedisyon ng pagtuturo na kanilang sasalihan. Tumango si Vince at sinabihan si Selma na ipaliwanag ang lahat kay Orhan. Magkasama silang tatlo na naupo, at sinimula ni Selma na ipaliwanag ito sa isang malinaw at mahinahong paraan. Habang nagsasalita siya, ang eksena ay lumipat sa isang sandali sa nakaraan. Nalaman lamang ni Selma na umalis na si Orhan sa Hero Party. Kaya, agad niyang iniulat ang impormasyong ito kay Vince. Nang marinig ni Vince ang balita, natitiyak niya na hindi na magiging kasing lakas ang Hero Party kung wala si Orhan. Sumang-ayon si Selma sa kanya at ipinaliwanag na ang mahika ng suporta ni Orhan ay nagtulak sa grupo sa isang antas na sa totoo lang ay hindi nila karapat-dapat maabot. Inamin niya na ang mga epekto ng mahika ni Orhan ay mas mahina kaysa sa karaniwan. Ngunit ang kanyang bilis ng pagcast ay hindi kapani-paniwalang mabilis, hindi bababa sa 4 na beses na mas mabilis kaysa sa kanya. Bukod pa riyan, ang kanyang kakayahang mabilis na basahin ang sitwasyon at magbigay ng tamang suporta sa mahika sa eksaktong oras na kailangan nito ang dahilan kung bakit siya perpektong enchanter. Ang eksena ay bumabalik sa kasalukuyang pagpupulong. Sa ngayon, naiintindihan na ni Orhan ang pangunahing ideya ng operasyon. Magkakaroon ng 10 rookie group at 5 miyembro ng escort kasama sina Orhan at Selma sa mga escort. Ang mga rookie team ay magpapalitan sa pakikipaglaban sa mga halimaw sa loob ng dungeon, na umiikot sa pagitan ng mga labanan. Kung may mangyari na hindi inaasahan o mapanganib, ang mga escort ay agad nakikilos upang hawakan ang sitwasyon. Halos lahat ay naiintindihan ni Orhan, ngunit may isang bagay na bumabagabag sa kanya. Itinuro niya na mayroon lamang 5 escort at sinabing ang pagkakaroon ng mas maraming escort ay lubos na makakabawas sa panganib ng mga aksidente o malubhang pinsala. Tumugon si Selma sa pamamagitan ng pagpapaliwanag na ang layunin ng misyon ay dalhin ang mga rookie sa level 51. Kung napakaraming escort, ang dungeon ay hindi magiging mahirap at ang mga rookie ay magiging masyadong komportable. Inaangkin niya na ang pagkakaroon ng mas kaunting mga escort ay naglalayong gawing mas mahirap ang misyon at matulungan ang mga baguhan na mas mabilis na umunlad. Gayunpaman, alam na ni Orhan na ang paliwanag na ito ay hindi lubos na tapat. Alam niya na ang tagumpay ng misyong ito ay napakahalaga, kaya naniniwala siyang may isa pang dahilan para limitahan ang bilang ng mga escort. Gayunpaman, nagpasya siyang huwag nang ituloy pa ang issue. Sinabi niya sa kanila na naiintindihan niya at sumasang-ayon siyang makibahagi sa misyon. Nang maayos na ang kasunduan, ipinaalam ni Vince kay Orhan ang tungkol sa bayad. Makakatanggap siya ng 2 gintong barya ng maaga at 10 pang gintong barya kung matagumpay na makukumpleto ang misyon. Nasiyahan si Orhan sa gantimpala at tinanggap ang mga kondisyon ng walang pag-aalinlangan. Pagkatapos ay nangako siya na ibibigay niya ang kanyang pinakamahusay na pagsisikap sa panahon ng misyon. Kinabukasan, dumating si Orhan sa pasukan ng dungeon kung saan nagtitipon na ang lahat ng mga estudyante. Hindi nagtagal ay nakasalubong niya sina Selma at Sofia. Nang mas masusing tingnan ni Orhan si Sofia, napansin niya na nakasuot ito ng isang damit na kakaiba sa iba. Casual niya itong pinuri. Agad na namula si Sofia, halatang natutuwa sa kanyang mga sinabi. Napansin ni Selma ang reaksyong ito at naiwan siyang walang masabi sa sitwasyon. Di nagtagal pagkatapos noon, nilingon ni Selma ang mga estudyante at napagtanto na marami sa kanila ang tila kinakabahan, pagod, at pinanghihinaan ng loob.
Nang makita ito, tahimik niyang tinanong si Orhan kung maaari ba siyang tumulong na pagaanan ang loob at pasiglahin ang lahat bago magsimula ang misyon. Umalis si Sofia upang sumama muli sa kanyang grupo, habang dinala ni Selma si Orhan at ipinakilala siya sa iba pang miyembro ng escort team. Ang iba pang mga escort ay sina Anthem, na nagsisilbing tagapagtanggol. Si Bernard, isa pang tagapagtanggol, at si Kathy, ang healer ng grupo. Maingat na tiningnan ni Orhan ang bawat isa sa kanila at sinuri ang kanilang mga tungkulin. Pagkaraan ng maikling sandali, napagtanto niya na magkasama silang bumubuo ng isang balanseng grupo na may mahusay na saklaw sa labanan. Gayunpaman, hindi maiwasan ni Orhan na magtaka kung ano ang gagawin nila kung hindi siya sumama sa kanila. Nagtanong siya kung may iba pa bang mapipilitang gumanap bilang isang attacker o gampanan ang isang tungkulin na hindi nila angkop. Isang kakaiba at hindi komportableng pakiramdam ang nananatili sa kanyang dibdib. Sinasabi sa kanya ng kanyang likas na ugali na may mali sa buong misyong ito. Ngunit kahit gaano pa siya mag-isip ng mabuti, hindi niya malinaw na matukoy kung ano iyon. Pagkatapos noon, humakbang si Selma upang magsalita sa mga estudyante. Sa kanilang mga mukha pa lang, kitang-kita na nila ang tensyonado at kaba. Para pakalmayan sila, inanunsyo niya na kasama nila si Orhan, isang lalaking nakarating na hanggang 74 na palapag ng dungeon at dating miyembro ng grupo ng mga bayani. Nang marinig ito, ang mga estudyante ay tumugon ng may pananabik at pagkagulat. Nawala ang kanilang kaba, napalitan ng kumpiyansa at motibasyon. Marami sa kanila ang nagsimulang maniwala na kung may kasama silang tulad ni Orhan, tiyak na makakayanan nila ang dungeon. Nang maging maayos na ang lahat, tahimik na tinanong ni Orhan si Selma kung talagang kailangan pa ba siyang pag-usapan ng ganoon sa harap ng lahat. Ipinaliwanag ni Selma na talagang kailangan ito. Sinabi niya na bahagi ng kanilang responsibilidad bilang mga escort ay tiyaking mananatiling kalmado, may kumpiyansa, at nakatutok ang mga estudyante sa dungeon sa hinaharap. Nag-isip sandali si Orhan at napagtanto na may balidong punto siya, kaya nagpasya siyang huwag nang makipagtalo at hinayaan na lang ang bagay na ito. Pagkatapos ay itinalaga si Orhan sa Escort Group 10, na lumabas na grupo ni Sofia. Lumapit siya at tiningnan ang mga miyembro ng grupo, at agad na napansin na 3 lang sila dahil ang mga dungeon party ay karaniwang binubuo ng 4 na tao. Ipinapalagay ni Orhan na isang miyembro ang nahuhuli. Gayunpaman, agad nilang ipinaalam sa kanya na sila ay isang grupo na may 3 tao. Agad itong nagpabalisa kay Orhan. Alam niya mula sa karanasan na ang mas kaunting miyembro ay kadalasang nangangahulugan ng mas mataas na panganib, lalo na sa mga mapanganib na lugar. Bigla, ang pinuno ng grupo, si Logan, ay humakbang paharap at may kumpiyansang nagpakilala. Matapang niyang ipinahayag na siya ay isang mahusay na enchanter at balang araw ay malalampasan niya mismo si Selma. Napansin agad ni Orhan na si Logan ay lubos na may kumpiyansa, marahil ay labis pa nga. Bagamat pinag-aalinlanganan ni Orhan ang kanyang saloobin, tahimik siyang umaasa na ang mga kasanayan ni Logan ay maaaring sumuporta sa kanyang mga salita. Susunod, ipinakilala ni Caroline ang kanyang sarili bilang tagapagtanggol ng grupo. Napansin agad ni Orhan na wala siyang suot na anumang baluti. Dahil sa kanyang pagkausyoso, tinanong niya ito kung plano ba niyang magsuot nito mamaya. Casual na sumagot si Caroline, na sinasabing hindi siya ang unang taong nagtanong sa kanya niyan. Ipinaliwanag niya na ang kanyang estilo ng pakikipaglaban ay nakatuon sa pag-iwas sa mga atake sa halip na harangan ang mga ito. Kaya, naniniwala siyang ang baluti at mga kalasag ay magpapabagal lamang sa kanya. Sa wakas, ipinakilala ni Sofia ang kanyang sarili. Siya lamang ang nagbigay ng maayos at magalang na pagpapakilala na nakatulong kay Orhan na medyo makapagpahinga. Hindi nagtagal, sinimulan ng grupo ang kanilang paglalakbay papasok sa dungeon. Nang makapasok na sila sa loob, nakaramdam si Orhan ng ginhawa. Ang malakas na usapan ng mga estudyante ay humupa at ang katahimikan sa dungeon ay sa wakas ay nagbigay sa kanya ng kaunting kapayapaan at katahimikan. Habang pasulong sila, nagsimulang magtanong si Caroline kay Orhan ng maraming tanong. Karamihan sa mga ito ay tungkol sa kung ano ang pakiramdam ng pagiging nasa hero party at kung bakit siya nagpasyang umalis. Walang balak si Orhan na ibunyag na siya ay talagang pinalayas, kaya malamig niyang sinabi sa kanya na wala siyang pakialam dito. Habang nagpapatuloy sila sa loob, biglang lumitaw ang 2 demonyong lobo sa likuran nila at sumugod na may malinaw na layuning pumatay. Napansin agad sila ni Orhan, ngunit hindi man lang siya nag-abalang iangat ang isang daliri. Ang mga spell na patibong na inilagay niya kanina ay gumana, nahuli ang mga demonyong lobo at agad silang pinapatay. Ang mga spell na patibong na ito ay napakahirap matukoy ng mga kaaway hanggat hindi sila na-trigger. Naniniwala si Orhan na ito ay isang mahusay na paraan upang harapin ang mga halimaw na umaatake mula sa likuran nang hindi pinapabagal ang grupo. Limitado ang oras at ayaw niyang sayangin ito sa mga hindi kinakailangang laban. Nagpatuloy sila sa pag-usad at kalaunan ay nakarating sa ika-20 palapag. Sa buong paglalakbay, maingat na pinagmasdan ni Orhan kung paano lumaban at nagtutulungan ang grupo. Noong una, inakala niyang si Logan ay isang arrogant lamang na baguhan na masyadong madaldal.
Gayunpaman, matapos siyang mapanood sa aksyon, kinailangan aminin ni Orhan na si Logan ay may tunay na talento bilang isang enchanter. Kung patuloy na uunlad si Logan sa ganitong bilis, naniniwala si Orhan na sa kalaunan ay mahahawakan niya ang isang A-rank party. Ang tanging tunay na problema kay Logan ay mahina pa rin siya sa pagbibigay ng malinaw na mga utos sa panahon ng labanan. Mabagal at minsan ay nakakalito ang kanyang mga utos, na maaaring maglagay sa grupo sa panganib. Gayunpaman, tiwala si Orhan na ito ay isang bagay na pagbubutihin ni Logan habang nagkakaroon siya ng mas maraming karanasan sa paglipas ng panahon. Kung tungkol kay Carolyn, mayroon siyang hindi kapani-paniwalang bilis, na perpektong akma sa kanyang tungkulin dahil nakikipaglaban siya bilang isang dodge-based defender. Gayunpaman, mayroon din siyang dalawang pangunahing depekto. Ang una ay sumusugod siya patungo sa mga halimaw ng hindi nag-iisip, sumusugod sa sandaling makakita siya ng kalaban ng hindi humihinto upang husgahan ang sitwasyon. Ang pangalawang issue ay ang kanyang pagpili ng mga armas. Gumagamit lamang siya ng dalawang dagger. Bagamat akma ang mga ito sa kanyang mabilis na estilo ng pakikipaglaban, kulang ang mga ito sa mapanirang kapangyarihan na maaaring kailanganin ng grupo sa mas mahihirap na labanan. Hindi gaanong namumukod tangi si Sofia kumpara sa iba sa unang tingin, ngunit pagkatapos ng ilang laban, napagtanto ni Orhan na mas mahusay siya kaysa sa isang karaniwang baguhan. May tendensya siyang lumaban sa paraang pasibo, pinipigilan ang sarili. Ngunit naniniwala si Orhan na magbabago ito kapag mas naging komportable na siya sa kanyang mga kasamahan sa koponan. Bukod pa riyan, wala siyang anumang malubhang pagkakamali sa pagiging baguhan na pumipigil sa kanya, na siyang dahilan kung bakit tunay na interesado si Orhan na makita kung paano siya lalago sa hinaharap. Di nagtagal, natalo ng mga escort team sa unahan nila ang boss ng ika-20 palapag. Dahil natalo ang boss, naghanda ang lahat para lumipat sa ika-21 palapag. Ipinaalam ni Selma sa mga estudyante na ang kailangan lang nilang gawin ngayon ay irehistro ang ika-20 palapag sa kanilang mga guild card, at doon na magtatapos ang pagsasanay para sa araw na iyon. Sinunod ng mga estudyante ang kanyang mga tagubilin at nagpas siyang tapusin na ang araw. Kinabukasan, nagising si Orhan at napansin ang isang pahayagan na nakalapag sa malapit. Habang binabasa niya ito, nakakita siya ng isang artikulo na nag-aanunsyo na ang grupo ng bayani ay nakahanap na ng isang bagong enchanter. Kinukumpirma nito na ang balita ng kanyang pagkatanggal sa grupo ay kaalaman na ngayon ng publiko. Nakaramdam si Orhan ng matinding pagkainis at pagkadismaya. Sana ay hinintay na lang nila matapos ang ekspedisyon ng pagtuturo bago ito ibunyag sa publiko dahil nag-aalala siyang baka magbago ang pananaw ng mga estudyante sa kanya pagkatapos nilang mabasa ang artikulo. Gayunpaman, alam niyang walang mababago ang pag-aalala. Kaya, isinantabi niya ang kaisipang iyon at tumungo sa dungeon para sa aralin sa araw na iyon. Habang papunta roon, biglang hinarang si Orhan ng isang pamilyar na tao. Isa sa mga dating miyembro ng kanyang grupo, si Luna, ang lumapit sa kanya at desperadong hiniling na bumalik siya sa hero party. Hindi nagulat si Orhan sa kahilingang ito dahil alam niyang mataas ang tingin sa kanya ni Luna. Gayunpaman, mahinahon niyang sinabi rito na wala siyang balak bumalik sa party. Dahan-daang hinawakan ni Luna ang kanyang mga kamay at ipinaalala sa kanya ang pangakong minsan nilang ginawa na sabay na linisin ang dungeon. Nang marinig ang mga salitang iyon, may kung anong pumutok sa loob ni Orhan. Mariin niyang hinila ang kanyang mga kamay at tinalikuran ito. Habang naglalakad siya palayo, ipinaalala niya sa sarili na ang sabay na pagtatapos ng dungeon ay isang pangarap ni Luna, Oliver, at niya. Noong mga bata pa sila, talagang gusto niyang manatili silang tatlo nang magkasama at tuparin ang pangakong iyon ng magkatabi. Pero ngayong nagbago na ang lahat, sa wakas ay natanggap na ni Orhan na may mga pangarap na mas mabuting iwan na lang bilang panaginip at wala ng iba. Naalala niya kung paano nabanggit sa artikulo na siya ay pinalayas mula sa Heroes Party dahil mahina siya. At nang makarating siya sa tagpuan, napagtanto niya na pinag-uusapan siya ng lahat. Binati niya ang mga baguhan, ngunit napansin niyang iba na sila kumpara kahapon. At humingi ng paumanhin si Selma sa paggamit sa kanya upang magbigay inspirasyon sa kanila dahil hindi niya alam na pinalayas siya sa Heroes Party. Nangako siyang susuportahan ang lahat, at iniisip pa rin ng ibang mga escort na kahanga-hanga siya dahil nang makarating siya sa ika-74 na palapag. Kinausap niya ang mga miyembro ng Group 10 tungkol sa balita at inakala ng mga babae na puno ito ng kasinungalingan. Ngunit tinanong siya ni Logan kung totoo ito. Kaya inamin niya na pinalayas siya dahil mahina siya at hindi siya ang bayaning inaasahan ng lahat ngayon. Ngunit alam ni Sofia na malakas siya dahil natalo niya ang kawon ng mga orc sa isang iglap. Ipinaliwanag niya na sapat ang kanyang lakas upang dalhin ang lahat sa palapag 51 at sinabi na maaaring hindi na siya isang bayani, ngunit nangangako pa rin siyang paprotektahan sila. Nagtiwala sa kanya ang mga babae, ngunit nagsimulang questionin ni Logan ang kanyang lakas at inisip na isa siyang hangal dahil sa pagiging excited kahapon. Bumalik sila sa dungeon at alam ni Orhan na ang kanilang layunin ay lumipat mula sa 21st floor patungo sa 35th floor, ngunit dapat niyang hayaan ang mga recruit na manguna hanggang sa makarating sila sa 31st floor.
Napatay ni na Sofia at Carol ang mga halimaw na nasa kanilang daan, at nang makarating sila sa ika-31 palapag, nakatagpo nila ang isang grupo ng mga goblin, kaya inutusan ni Orhan ang lahat. Pinalakas ni Logan ang mga babae at pinatay ni Carol ang mga goblin, ngunit natarante si Sofia nang makita niya ang isang orc dahil mayroon siyang emosyonal na pinsala mula noong inatake siya. Nagsimula itong maglakad patungo sa kanya at nagtaka si Logan kung bakit walang ginagawa si Orhan, iniisip na dahil hindi siya maaasahan. Ngunit bigla niyang ginamit ang kanyang debuff spell upang pabagalin ang orc at sinabihan si Sofia na kumalma dahil hindi siya nakikipaglaban ng mag-isa. Ginamit niya ang kanyang fire javelin upang pabagsakin ang orc, na nagpahanga kay Orhan dahil hindi niya alam na kaya pala nitong gumamit ng advanced magic, at pinuri niya ito sa nagawang ito. Nakarating sila sa ika-35 palapag kung saan nakakita sila ng isang higanting gagamba, at inakala ni Logan na hindi sila sapat ang lakas para talunin ito, ngunit binigyan siya ni Orhan ng karaniwang utos na i-buff ang iba. Sumugod si Carol at hiniwa ang likod nito, ngunit sinabihan siya ni Orhan na mag-ingat dahil ito ay makamandag, at nagawa niyang iwasan ang mga atake nito habang pinapanatili niyang abala ang gagamba. Ginamit ni Sofia ang kanyang wind cutter upang hiwain ang mga binti nito at nagsimulang magdiwang si Carol. Ngunit sinabi sa kanya ni Orhan na hindi pa ito tapos at inutusan si Logan na i-buff ang kanyang lakas at teknikal na kasanayan habang hinawakan siya ng gagamba gamit ang sapot nito. Napansin ni Orhan na dapat ay sapat ang kanyang lakas para putulin ang sapot nito. At napagtanto ni Logan na hinulaan na niya ang lahat, ngunit nahihirapan pa rin siyang makawala. Inutusan ni Orhan si Sofia na maghanda ng isang palaso na bato at sinabi kay Logan na malapit nang mawala ang kanyang mahika, kaya kailangan niya itong i-buff muli. Napagtanto ni Orhan na 3 spell lang ang magagamit ni Logan ng sabay-sabay. Kaya, nagpasya siyang gamitin ang kanyang support magic upang mapabuti ang talas ng mga kutsilyo ni Carol, na nagbigay daan sa kanya upang makawala. Nagpatawag si Sofia ng isang palaso na bato at ginamit ito upang durugan ang gagamba. Kaya, ipinagdiwang ng mga batang babae ang kanilang tagumpay. Sinabi ni Orhan kay Logan na nanalo sila salamat sa kanyang support magic at nagpasalamat siya kay Orhan sa pagbabantay sa kanila, ngunit sinabi niya na oras na para bumalik. Pagkatapos nilang umalis sa dungeon, pinuri ni Selma ang lahat sa paggawa ng mahusay na trabaho at ipinaalala sa kanila na bukas ang kanilang huling araw, kaya kailangan nilang magpahinga at maging handa para dito. Inimbitahan ni na Anthem at Bernard si Orhan na kumain ng hapunan kasama nila, at napagtanto niya na hindi sila nababagabag sa balita, kaya nagpasya siyang sumama sa kanila. Nakita natin si Logan kasama ang mga batang babae sa isang karwahe at tinanong niya si Sofia tungkol sa oras na iniligtas siya ni Orhan. Kaya, ikinwento niya sa kanya ang tungkol sa wind blast at support magic na ginamit niya upang talunin ang mga orc. Alam ni Logan na gumamit siya ng sharpness up, na siyang parehong galaw na ginamit niya upang tulungan si Carol na makalaya. Ngunit nagtataka si Logan kung gumagamit ba siya ng espada dahil ang spell ay maaari lamang gamitin sa mga armas. Kaya, ipinaliwanag ni Sofia na gumamit siya ng espada upang sugpuin ang mga orc at nabanggit na siya ay naging isang attacker pagkatapos niyang umalis sa grupo ng mga bayani, na nagpahanga kay Logan. Sa tingin niya ay hindi ito makatuwiran dahil si Orhan ay tila isang perpektong enchanter at naalala niya kung paano ang kanyang mga utos ay palaging nasa tamang direksyon. Naisip niya ang spell na ginamit ni Orhan sa orc at alam niya na ito ay isang debuff na napakahirap gawin kaya't kahit si Selma ay bihirang gamitin ito, ngunit madali itong nagamit ni Orhan. Naalala ni Logan ang kanilang laban sa gagamba at sa palagay niya ay perpekto ang kanilang formation dahil sinabi sa kanila ni Orhan kung ano ang gagawin. Alam ni Logan na hinulaan niya ang huling pag-atake ng gagamba dahil sinusuri niya ang sitwasyon habang ang lahat ay nakikipaglaban. Kaya napagtanto ni Logan na siya ay napakatalino. Nagtataka siya kung bakit naging isang attacker si Orhan. At ikinwento sa kanya ni Sofia kung paano niya agad nalipol ang mga orc. Kaya napagtanto ni Logan na isa rin siyang bihasang swordsman. Napagtanto niyang mali siya tungkol sa kanya dahil inakala niyang basura si Orhan matapos niyang mabasa ang artikulo ng balita, ngunit sa totoo lang ay isa siyang henyo na kayang gawin ang lahat. Nang gabing iyon, naghapunan si Orhan kasama sina Anthem at Bernard, na nagsabing babayaran nila ang pagkain. At tinanong nila siya tungkol sa kanyang oras sa party ng mga bayani. Kaya, sinabi niya sa kanila na wala siyang oras para magsaya dahil palagi siyang abala, at sa tingin nila ay katawa-tawa ang artikulo ng balita, kaya gusto nilang kalimutan niya ito. Tinanong nila siya kung bakit siya naging isang attacker. Kaya, ipinaliwanag niya na dati siyang swordsman sa party ng mga bayani, at sinabing matagal na niyang gustong gumamit ng espada mula pa noong bata pa siya. Inihayag niya na na-inspire siya sa kanyang lolo na nagbabagsak sa isang halimaw na sumalakay sa nayon. Ngunit nagtataka sila kung bakit siya naging isang enchanter. Kaya ipinaliwanag niya na nahihirapan silang umunlad sa mas malalalim na palapag dahil mas malakas ang mga halimaw at napagtanto nila na kailangan nila ng isang enchanter sa kanilang grupo. Siya ang may pinakamataas na kakayahan para dito. Kaya siya ang napili para sa papel. At sa tingin ni Anthem ay tama ang ginawa nila dahil nakarating sila sa ika-74 na palapag. Ngunit sa tingin ni Orhan ay nagkamali sila.
Kaya, tinanong siya ni na Anthem at Bernard kung ano ang ibig niyang sabihin, ngunit humingi siya ng paumanhin sa labis na sinabi at inisip na ang grupo ng bayani ay hindi kailanman makakalampas sa ika-74 na palapag. Tinanong siya ni Bernard tungkol sa kanyang ideal na swordsman. Kaya, ipinaliwanag niya na isa itong taong may iba't ibang kasanayan na kayang dumaan sa mas malalim na palapag ng mag-isa, sinasabing ito ang uri ng adventurer na gusto niya. Kinabukasan ng umaga, nagpatuloy si Orhan patungo sa kuweba, iniisip kung paano ito na ang magiging huling araw niya sa pamumuno sa mga batang grupo at nakita niya si Sofia at ang iba pa na naghihintay sa kanya hindi kalayuan sa pasukan. Mainit nila siyang binati, at naramdaman na niya na tila mas may tiwala sa kanya ang grupo ngayon kaysa noong nakaraang araw. Kahit si Logan ay tila mas bukas at nagtitiwala sa kanya. Nagsalita si Carol, na sinasabing dahil ngayon na ang huling araw, may gustong sabihin si Sofia sa kanya at sinimulang sikuhin si Sofia, pinipilit itong sabihin ang kanyang saloobin. Ngunit tila natatakot at nahihiya si Sofia na sabihin ang kanyang tunay na nararamdaman. Lumalabas na habang naliligo kagabi, sinabi ni Sofia kay Carol na gusto niyang manatili si Orhan sa Night Rabbit Clan at tulungan silang makarating sa tuktok. Bago pa man niya magawang sabihin ang kanyang nararamdaman kay Orhan, tinawag siya ni Selma at sinabi kay Sofia na kakausapin niya ito mamaya bago umalis. Habang naglalakad patungo sa iba pang mga gabay, narinig niya ang isang grupo ng mga baguhan na pupunta rin sa mga dungeon ng grupo ng bayani ngayon. At magsasagawa sila ng trial run kasama ang kanilang bagong grupo upang matiyak na magkakasabay silang nagtatrabaho. Iniisip ni Orhan kung aling palapag ang susubukan nila at hindi nagtagal ay nalaman niya na hindi sila pupunta sa pinakamalalim na palapag, na siyang ika-74 na palapag, kundi magsisimula lamang sila sa ika-72 palapag upang matiyak na gumagana ang kanilang bagong grupo ayon sa nararapat. Nabigla si Orhan nang marinig ito dahil sa palagay niya ay hindi dapat magsimula ang grupo ng mga bayani sa ika-72 palapag, lalo na't may bagong kandidato sa halip na siya at dapat sana nilang subukang dumaan muna sa ilan sa mga mas mababang palapag upang maunawaan ang kanilang pagtutulungan. Sa huli, napagpasyahan niya na sayang lang ang oras para isipin niya ang grupo ng mga bayani at sa halip ay dapat siyang mag-focus sa kung ano ang kanyang nais makamit. Pagbalik sa ika-72 palapag, si Oliver, ang pinuno ng grupo, ay nag-hype sa kanyang grupo, na sinasabing hindi sila dapat magkaroon ng problema sa paglusot sa mga dungeon na ito, ngunit dapat pa rin silang maging alerto. Pagkatapos ay humarap siya sa pinakabagong miyembro ng kanilang grupo, si Philly, na isang enchanter na may berdeng buhok. Sinabihan siya ng tangke na ipakita sa kanya kung ano ang kaya niyang gawin habang ang hangal na salamangkero ay nagsalita na si Philly ay hindi isang jack of all trades na jackass tulad ni Orhan, kaya wala silang dapat problema. Pagkatapos ay humarap si Oliver kay Luna na hindi pa nagsasalita dahil sa tahimik na pagsuway dahil ayaw niyang umalis si Orhan. Ngunit naniniwala si Oliver na pagkatapos ng pagtakbo sa dungeon na ito, kahit si Luna ay kailangang sumang-ayon na tama ang kanilang desisyon at si Orhan ang problema. Lumalabas na hindi man lang kasama si Luna sa plano nina Oliver at ng iba pa para palayasin si Orhan sa gang. Nalaman lamang niya ito nung gabing binabati ni Oliver si Philly sa pagpasok sa party at nagdaos ng welcome party bilang parangal sa kanya. Pinagtawanan ni Ann at Derek si Orhan, na sinasabing ngayon na mayroon na silang tunay na enchanter sa halip na isang walang kwentang jack of all. Dapat nilang tapusin ang dungeon at makarating sa ika-100 palapag ng mabilis. Sinabi pa nga ni Ann kay Philly na marami silang pera, pero si Orhan ay maingat sa paggastos kaya hindi talaga niya ginamit ang lahat para sa kanilang personal na pangangailangan. Medyo naiilang si Philly, at tinanong kung ang pondo ng party ay hindi lang para sa party at hindi para sa anumang personal na gamit. Ngunit hindi umimik si Ann at sinabing marami silang pera at para saan pa ang pera kung hindi mo nga alam kung paano ito gagastusin. Nagsalita si Oliver sa kalagitnaan at sinabi sa kanila na dapat na nilang tapusin ang mga usapan tungkol kay Orhan ngayon at magpatuloy na dahil wala na siyang kaugnayan sa kanila sa puntong ito. Habang itinataas nila ang kanilang mga baso bilang parangal sa pagsali ni Philly sa kanilang party, pumasok si Luna sa silid ng hingal na hingal at sinabi kay Oliver na kailangan niya itong makausap. Bigla niyang napansin si Philly na hindi niya kilala sa puntong ito, at tinanong si Oliver kung maaari silang mag-usap ng pribado. Sinabi sa kanya ni Oliver na maaari at dapat silang mag-usap dito mismo sa harap ng lahat. Kaya walang pagpipilian si Luna at sinabi sa kanila na narinig niya lang na si Orhan ay pupunta sa isang raid kasama ang mga Night Silver Rabbits at tinanong kung paano ito naging posible. Parehong nalito sina Derek at Ann nang tanungin ni Ann kung paano siya makakasali sa mga Night Silver Rabbits sa loob ng 3 araw kahit na sinabihan na nila siya kung gaano siya kahina. Sinabi ni Derek na malamang iwinawagayway pa rin niya ang kanyang S-rank badge na utang niya sa grupong ito at dahil doon niya nakuha ang trabaho. Nalito si Luna at nagtanong kung ano ba ang pinag-uusapan nila nang sabihin ni Oliver na kumalma siya at makinig. Bago pa man siya makapagpatuloy, sumingit si Ann sa usapan at sinabi kay Luna na ang walang kwentang si Orhan ay umalis na sa grupo 3 araw na ang nakakaraan. Nagulat siya sa balitang umalis si Orhan sa grupo at napaisip siya ng malakas kung tuluyan na bang sumuko si Orhan sa kanila. Ngunit si Derek, ang higanteng hangal, ay nagbuka ng kanyang bibig at sinabi sa kanya na kabaligtaran ang nangyari.
Hindi umalis si Orhan sa grupo. Sila ang pilit na nagpatalsik sa kanya sa grupo dahil isa siyang talunan. Nagulat si Luna at lumingon kay Oliver, at tinanong kung ito ba ang totoo. Kalmadong sumagot si Oliver na nagsasabi sila ng totoo at sinubukang ipakilala siya kay Philly, ang bagong miyembro. Agad siyang pinutol ni Luna, at sinabing nilinaw nito na tututulan niya ang sinumang pumalit kay Orhan, na ikinainis ng walang utak na tank, na sumigaw sa kanya na tumahimik habang sinusubukan siyang batiin ng bagong miyembro. Pinakalma ni Oliver si Derek, at sinubukang makipag-usap kay Luna, at sinabing hindi na sapat si Orhan para sa kanilang grupo, at magiging pabigat lang ito sa kanila sa puntong ito. Sinabi ni Luna na hindi siya sumasang-ayon sa alinman dito dahil si Orhan ang sentro ng grupo at siya ang pangunahing dahilan kung bakit sila nakarating dito, at sinabi kay Oliver na wala silang paraan para magpatuloy kung wala siya. At sinabi niya na siya lang ang nag-iisip na espesyal si Orhan at wala nang magagawa ngayon dahil nagawa na ang desisyon at natanggal na si Orhan. Sinabi ni Oliver kay Luna na kailangan nilang pag-usapan ang mga agarang plano ngayon, at sinabing dahil ito ang unang pagkakataon na magtutulungan silang lahat kasama si Philly, magsisimula sila sa ika-72 palapag at pagkatapos ay dahan-daang aakyat sa ika-74 na palapag. Gayunpaman, tahasang tinanggihan ni Luna ang plano, sinasabing wala siyang death wish tulad ng tila mayroon ang iba. Natawa si Derek dito, at sinabing paano sila magkakaroon ng death wish kung magsisimula sila sa ika-72 palapag gayong nagawa na nilang makarating sa ika-74 na palapag. Sumagot si Luna na kahit na si Philly ay isang bihasang enchanter, dapat silang magsimulang magtrabaho mula sa mas mababang palapag at pagkatapos ay marahil ay pumunta sa mas mataas na palapag. Muling sinabi ni Derek, gamit ang makapal niyang bungo, na nalampasan na nila ang palapag 73, kaya bakit sila magsisimula sa mas mababang palapag? Sinabi ni Luna na baliw sila na isipin na dahil ang ika-72 palapag ay naglalaman ng itim na dragon at halos hindi nila ito malampasan noong huling beses na nakipaglaban sila dito. Natawa si Anne at sumagot na noong panahon na yun mayroon silang isang mahinang enchanter sa kanilang koponan at ang pakikipaglaban sa dragon sa pagkakataong ito ay dapat na madali. Sinasabi ni Oliver na titignan lang nila kung gaano sila kahusay magtulungan at wala nang iba pa para hindi na talaga nila kailangang labanan ang itim na dragon. Sinubukan ni Luna na mga tuwiran na kahit noon pa man ay dapat silang magsimula sa mas mababang antas. Ngunit pinutol siya ni Oliver at sinabing ang desisyon ay nagawa na at hindi na ito maaaring baguhin ngayon. Sa kasalukuyan, ang grupo ng mga bayani ay haharap laban sa Mammoth ng ika-72 palapag, na madaling natalo noong nakaraan, ngunit sa pagkakataong ito ay tila nahihirapan sila rito. Tumakbo si Oliver papunta sa Mammoth at sinubukang hampasin ito gamit ang kanyang espada, ngunit nagawang harangan ng Mammoth ang atake, itinulak si Oliver pabalik sa Tagwan habang si Derek ay naghahanda para sa anumang kontra-atake. Nang nasa likod na ng Tagwan, nauubos ang buff ni Oliver, at napagtanto niya na sa tuwing nauubos ang mga buff, parang nabibigatan ang kanyang katawan ng napakaraming bigat. Tumingon siya at tinanong si Philly kung bakit mabilis na nauubos ang kanilang mga buff. Sumagot si Philly na hindi pa niya alam kung paano sila lumalaban ng sama-sama, kaya dapat ay bumuti ito. Medyo ikinagulat ito ni Oliver nang maalala niya kung paano nalaman ni Orhan ang lahat tungkol sa kanila sa loob ng unang ilang oras ng kanilang unang araw na magkasama sa dungeon. Biglang gumamit ang Mammoth ng isang energy blast na nakatutok kay Derek, na sinubukang harangan, ngunit nadulas, at ang beam ay na-redirect kay Anne, na sumigaw kay Derek dahil sa pagiging tanga. Maging si Derek ay nagtataka kung bakit ang kanyang mga pagharang ay hindi kasing epektibo ng power blast na ito na dapat sana ay madali para sa kanya na harangan. Nagpasya si Anne na sumali sa labanan at pinaputukan ang halimaw gamit ang kanyang mga fire blast, ngunit bahagya nilang kiniliti ang Mammoth, na ikinalito ni Oliver, at sinigawan niya si Anne na seryosohin ito, ngunit sumagot si Anne na ginagawa niya ang karaniwan niyang ginagawa, ngunit sa hindi malamang dahilan, tila mas mahina ang kanyang mga atake. Sinabihan ni Oliver si Philly na palakasin muli ang magic damage ni Anne, at ginawa niya ang sinabi sa kanya. Ngunit kahit sa pagkakataong ito nang gamitin ni Anne ang kanyang fire blast sa Mammoth, wala itong iniwang kahit isang gasgas. Bilang pagganti, ginamit muli ng Mammoth ang kanyang power blast at muntik nang tamaan si Anne, na halos hindi makapagtago sa likod ng bato. Natigilan si Oliver dahil ang mahika ni Philly ay dapat na mas malakas kaysa kay Orhan. Ngunit gayunpaman, nabubugbog sila laban sa halimaw na ito na hindi naman nila nahirapang harapin noong huling beses na naglaban sila. Isa pang power beam na nakatutok sa kanya ang nagpabalik sa kanya sa realidad ng bahagya niya itong naiwasan habang ang susunod na beam ay hinaranggan ni Derek. Sinabihan ni Oliver si Anne na guluhin ang halimaw, ngunit hindi pinalad si Anne dahil napigilan siya ng halimaw at umatake, na napilitan siyang tumakbo pabalik. Agad na lumingon si Oliver kay Philly at sinabihan siyang bantayan ang pag-atake ng halimaw at bigyan sila ng babala. Sumagot si Philly na imposibleng gawin niya yon habang ginagawa ang lahat ng iba pang mga bagay, ngunit sinabi sa kanya ni Oliver na trabaho ng isang enchanter na bantayan ang daloy ng labanan. Sumagot si Anne sa kanya na sinasabing wala siyang silbi at hindi nila dapat siya isinama sa grupo.
Napagtanto ni Oliver na wala sa kanila ang tila kasing lakas ng dati, at hindi niya man lang kayang hugatin ang buong lakas ng kanyang espada. Sa teorya, ang mahika ni Philly ay dapat magbigay sa kanila ng napakalaking lakas. Kaya, ano nga ba ang nangyayari? Bago pa sila makapagdesisyon kung ano ang susunod na gagawin, lumabas ang itim na dragon mula sa kailaliman ng mga dungeon at nagsimulang lumipad patungo sa kanila. Nagsimulang pagpawisan si Luna dahil sa takot at sumigaw na kailangan nilang umalis sa lugar na ito sa lalong madaling panahon. Bumaba ang dragon sa lupa, dinurog ang mammoth sa ilalim niya nang walang anumang problema. Nabigla si Oliver habang nagtataka kung bakit lumalabas ang itim na dragon sa kanyang lugar at hindi ito dapat mangyari. Ngunit tumanggi pa rin siyang umalis, sinasabing natalo na nila siya ng isang beses at uulitin nila ang lahat. Agad na pamwesto si Derek upang harangan ang atake ng fireball nito, ngunit sa kanyang pagkagulat, wala na siyang gaanong lakas at agad na napalipad palayo. Sinubukan ni Anne na gamitin ang kanyang fireball, ngunit kahit na nagtago sa likod ng isang bato, siya ay sumabog at napabagsak. Agad na sinabi ni Luna kay Oliver na kailangan nilang tumakas. Ngunit sinabihan lang ni Oliver si Philly na palakasin ang kanyang pinakamalakas na atake laban sa fireball ng dragon at sabay na umatake. Halos hindi niya mapigilan ang sarili niya nang siya ay matanggal sa shockwave. Napaluhod siya at nalilito at natulala, hindi alam ang gagawin. Ngunit mabilis siyang tinipo ni Luna at sinabihan na kailangan nilang gumamit ng emergency teleport crystal kung hindi ay mamamatay sila rito. Gayunpaman, sinabi ni Philly na ang emergency teleport ay direktang magpapadala sa kanila sa isang mas mababang ranggong boss room at kailangan nilang labanan ito. Ngunit sinabi ni Luna na wala na silang ibang pagpipilian. Sumang-ayon si Oliver at kinuha ang iba pa niyang kasama at binuksan ang portal para makatakas. Ngunit bago pa sila makalusot dito, sumugod ang dragon at umatake, itinulak sila pabalik at sa kanilang labis na pagkatakot, pumasok sa portal bago nawala. Noong una ay inakala ni Derek na ito ang ikabubuti. Ngunit sinabi sa kanila ni Luna na ito ang pinakamasamang bagay na maaaring mangyari at ngayon ay may isang mababang ranggong adventurer party na mamamatay sa kamay ng dragon. Sinabi niya na kailangan nilang bumalik sa guild at pilitin silang i-teleport ang sinumang nasa dungeon. Pumayag si Oliver at nagsimula silang tumakbo palabas. At doon sinabi sa kanila ni Luna na ang dahilan kung bakit sila nanghihina ay dahil nakabuo si Orhan ng ilang orihinal na spell na nagpapataas ng lakas ng alinman sa kanyang mga magic attack ng 50 beses. Nabigla si Philly dahil kahit si Selma ay nakakagawa lamang ng 10 beses na pagtaas, ngunit sinabi sa kanila ni Luna na iyon ang totoo at iyon ang dahilan kung bakit nila naramdaman na sila ay masyadong malakas. Sa katunayan, malakas lamang sila kung kasama nila si Orhan. Kung hindi, sila ay walang iba kundi isang pangkaraniwang grupo ng mga adventurer. Gayunpaman, tumanggi si Oliver na maniwala doon at nangakong papatayin ang dragon nang wala si Orhan habang tumatakbo silang lahat patungo sa guild house, umaasang wala pang kinitil na buhay ang dragon. Ngunit doon nagtatapos ang video na ito. Tandaan na i-like at mag-subscribe sa channel. Salamat sa panunood at magkikita tayo sa susunod.